Ayan, good morning mga idol. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. At mga idol, sa mga kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pamindot ng ating bell button para naman lagi ka ring updated sa ating mga video. Bueno mga idol, itutuloy lang natin yung nakaraang video natin na medyo nabitin. Ipagpalmanin nyo na kung hindi natapos ang ating kwentuhan sa paksa na ating tinatalakay dahil bigla pong nalobat ang ating cellphone at ito ay nag-collapse, namatay. Kaya ito ko ngayon muli para ipagpatuloy ang ating nakaraang kwentuhan na may kaugnayan pa rin sa mga kababalaghan. Bueno, yung tinalakay natin ng mga nakaraan na tungkol sa biringan, nabanggit ko na iginagalang ko at nirerespeto ko ang kanilang paniniwala dito sa nabanggit na biringan. Matagal nang pinapaksa sa mga video o sa mga YouTube ang tungkol sa biringan na di umano sila ay nakarating sa lugar na yon. At yun ay nire-respeto natin dahil yun ay kanila. Pero ang inyong lingkod hindi ako naniniwala dyan sa biringan na yan dahil kung ang kaharian ng engkanto ang ating pag-uusapan, maraming kaharian ang mga engkanto at may kanya-kanya silang mga kaharian. Nabanggit ko na rin sa mga nakaraang video ko na ang mga engkanto ay tatlong uri: engkantong puti, engkantong pula at itim. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang naghahari dyan sa biringan na yan na binabanggit nila at malimit talakayin sa mga YouTube. Nabanggit ko na rin na meron tayong dating kasamahan na nakarating sa lugar ng mga engkanto pero hindi niya tinukoy kung ito ay biringan. At nabanggit ko na rin sa mga nakaraang kong video na ang mga engkanto ay may hangganan ng kanilang kapangyarihan. Although may mga engkanto talagang malalakas, lalo yung mga hari, mga prinsipe o yung tinatawag na mga superior nila. Pero ano man sila, sino man sila, ang kalagayan nila pagdating sa kagaya nating tao na may taglay o merong sariling kakayahan, hindi naman sila uubra. Umuubra lang sila sa mga kagaya nating tao na mga ordinaryo na walang alam sa mga bagay na yan. Lalo't hindi nila alam kung paano nila pupuksain yung mga ganyang uri ng elemento. Nabanggit ko na rin sa mga una kong video na ang mga espiritu sa anumang lugar ay hindi ito dapat katatakutan dahil ang mga espiritu ay walang tunay na anyo. Nagkakaroon lang ng anyo ang mga espiritu kapag ito'y kinasangkapan na ng dyablo upang anyuhan ang isang uri ng mga namatay. Halimbawa, sa isang bahay na inyong pinupuntahan, may nabalitaan kayong mga kwento o anumang mga kababalaghan kaya nyo pinuntahan, yan, kung ano man ang naikwento sa inyo ng itsura ng mga nagpapakita dyan, aanyuhan niya ng dyablo na naghahari sa lugar na yan upang lalo kayong mapapaniwala. Tama, di ba? Pero ang mga engkanto, mga idol, hindi yan basta-basta nagpapakita sa mga kagaya nating ordinaryong tao, lalo na wala naman silang pakay sa iyo. Maliban na kung sila ay masaling mo at masaging mo, magagalit yan sila sa iyo at baka pinsalain ka.
Totoo yan mga idol, ang mga espiritu ay walang kakayahan para manakit o maminsala sa kapwa nating mga tao. Dahil nga sila ay isang espiritu. Pero ang mga engkanto, may kakayahang maminsala at mamirwisyo sa kagaya nating mga tao, lalo't ikaw ay nakursunadahan niya. Dalawang klase ang kursunada ng engkanto sa ating mga tao. Yung isa para maging kaibigan ka, at yung isa naman ay para maging biktima ka. Totoo niyan mga idol, ang mga engkanto ay meron talagang mga kinukuhan tao para dalhin sa kanilang mundo at iaalay nila sa kanilang mga tinatawag na Panginoon. Kasi nga, ang mga engkanto mga idol, dalawang uri lang yan. May masasama at may mabuti rin. Tulad din natin mga tao, may mga taong masasama, di ba? May mga tao rin mabubuti. Pero yan, mula sa kanilang lagusan, kapag sila'y nakalabas at nakapunta sa ating mundo, at nakapasok sa isang lugar yan na medyo tahimik, lalo't compound, mamamahay na yan dyan at hindi nyo kayang palayasin yan, maliban na kung may malakas kang pwersa para sila ay palayasin. Kaya nga, nabanggit ko na rin sa mga una kong video na ang mga engkanto ay may lagusan mula sa kanilang mundo patungo dito sa ating mundo. Hindi yan sila makararating dito sa atin kung wala silang lagusan o yung tinatawag na portal. Kaya nga yung biringan na malimit nilang tukuyin, marami ang naghahanap ng portal patungong biringan, pero halos karamihan sa kanila na naghahanap ay bigo. Totoo niyan mga idol, kung totoo man yung biringan na yan, hindi ka makararating sa loob yan kung wala kang magdadala sa iyo na kaibigang engkanto o hindi ka kursunada ng mga engkanto. Maliban na makursunadahan ka at daling ka sa loob ng kanilang kaharian. Tulad nung napanood ko sa nakaraang video na isinaysay niya ang kanyang kasaysayan, nakarating siya sa biringan at nakapag-asawa ng taga-biringan. Ganun po ang sistema ng mga engkanto. At ang mga engkanto, tandaan nyo mga idol, kapag yan ay nabulabog sa isang lugar na inyong pinuntahan at nagalit yan sa inyo, may posibilidad na sundan kayo hanggang sa inyong bahay. At baka pati ang pamilya nyo ay maperwisyo. Ganyan ang mga engkanto, mga idol. Sinasabi ko na sa inyo dahil hindi nga ako ghost explorer, hindi ako ghost hunter, pero bilang isang pintor ng bahay na kung saan ako nadidestinong abandonadong lugar, ay nagiging karanasan ko rin ang mag-explore ng ganyan mga pangyayari. Pero palibasa nga, ako ay hindi ghost explorer na katulad nyo. Kapag nakaka-encounter ako ng mga ganyan, ay sinisibak ko kaagad ang mga yan para wag kaming mapirwisyo doon sa trabaho na aming ginagawan. Hindi katulad ninyo na kayo ay nag-explore, hindi nyo sila basta-basta pwedeng sibakin o puksain kung marunong man kayong pumuksa. Dahil ang layunin lang nyo ay mag-explore sa lugar na yan at imbestigahan yung mga pangyayari. Pero sandali po excuse muna. Bueno, mga idol, ituloy natin ang ating kwentuhan sa paksa ng ating pinag-uusapan. Kaya nga, malimit kong i-advise sa ating mga kapwa explorer, lalo't mga ghost hunter, na mag-iingat kayo lagi sa inyong mga pinupuntahang lugar na inyong pag-i-exploran. Ang pakaingatan nyo sa lugar na inyong pupuntahan, nabanggit ko na sa mga nakaraang video ko, ang ingatan nyo na masagupan nyo dyan, yung tinatawag na mga halimaw, lalo't sa mga maliblib na lugar. Dahil iba ang layunin ng mga yan, ang layunin yan ay manglapa para kanilang gawing tanghalian o hapunan o anumang oras kayo mapadpad sa lugar na yan at nasagupan nyo yan, ay may panganib kayong masasaksihan.
At isa pa, nabanggit ko na rin sa mga nakaraang video natin na sino man sa mga kasama ninyo ang makaramdam ng hindi maganda, huwag nyo nang pabayaan na may makapasok pa o may sumanib sa kanila dahil nabanggit ko na rin, yan ang mahigpit nyo makakalaban sa sandaling pakilusin niya ng mga dyablo na naghahari sa lugar na yan. At kung di nyo kayang palayasin yan, magiging panganib yan para sa inyo. Kaya nga, mga idol, malimit nga naming sabihin, hindi lang ako, maging mga iba nating idol na may kakayahan sa ganitong uri ng kababalagan ay ipinapayo yan na mag-ingat kayo dahil mapanganib ang inyong trabaho. Di ba? Tama? At tayo naman mga vlogger, ang layunin natin, anuman ang larangan ng ating mga pagbablog, ay makapaghatid tayo ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan, lalo na kayo na sa inyong mga viewer na mahilig manood ng mga ganyang exploration. Pero syempre, ang higit sa lahat, pangunahin na, bago kayo aalis ng inyong mga bahay, ay panalangin na walang anumang mangyari sa inyong mga pupuntahan. Di ba? Tama? Mga idol, bilang kapwa nyo vlogger, ang ina-advise ko lang lagi sa ating mga kapwa vlogger na ganyang explorer, ay lagi kayong handa sa inyong mga lugar, saan mang lugar na inyong pupuntahan. Dahil nabanggit ko na, ang dyablo sa lugar ng inyong pupuntahan ay nakahanda at alam na kayo ay darating. Kaya may mga pagkakataon na kayo ay kanilang susubukin. Kaya kung hindi kayo handa sa lugar na inyong pupuntahan, lalo na at may mga kasama kayo na hindi talaga angkop sa ganyan mga pag-i-explore, ay kung maaari, ay wag na kayong magsama ng mga kasama nyo na hindi talaga marunong o walang kakayahan sa anumang uri ng kababalaghan dahil sila ang malimit na unang mabibiktima. Pero kung kayo ay parehong malalakas at may kakayahan, walang dapat ikabahala ang bawat isa sa inyo. Kaya kung may mga bago kayong kasama sa larangan ng pag-i-explore at alam nyong walang masyadong kakayahan, bago kayo umalis ng inyong lugar, kargahan nyo na sila. Ako mga idol, yung mga kasama ko sa pagpipintura, palibasa sila mga walang alam, ako lang ang nakakaalam. Kaya pag ako nakaramdam na ng hindi maganda sa lugar na aming pagpipinturahan, ay kinakausap ko na kaagad ang mga masasamang elemento na nariyan, lalo na ang dyablo na naghahari sa lugar na yan. At nabanggit ko na rin sa aking mga nakaraang video na kapag hindi sila nakinig, ay nagbibigay ako ng sample. Sinasampulan ko kaagad yung mga alipores ng dyablo na naghahari sa lugar na yan para naman malaman niya na hindi niya kami kaya. Ang unang pangunahing binabanggit ko dyan, kapag kami nakakaramdam na ng hindi maganda, sinasabi ko kaagad, tayo kung gusto nyo magsama-sama sa lugar na to dahil kayo ay narito na bago kami dumating, wala tayong pakialaman. Wala kaming pakialam sa inyo at wala nyo rin kaming pakikialaman. At kung hindi namin kayo nakikita, kayo nakakakita sa amin, kayo na lang ang maaari umiwas para hindi kayo magalaw o masaling ng aking mga kasamahan. Ngayon mga idol, sa oras na kausapin ko mga yan at hindi nakinig, ganun pa rin at namirwisyo, hindi ko na pinalalagpas yan. Ginagawa ko na ang nararapat kong gawin para wag kaming mapirwisyo. Nabanggit ko na rin mga idol sa larangan ng pagpuksa sa ganyang uri ng mga masamang espiritu. Saan man kayo pupunta, ang advice ko lang, kung marunong kayong pumuksa, the best na kasangkapang gamitin dyan, buhangin. Dahil ang buhangin, kalikasan. Yung mga masamang elemento, bunga rin ng kalikasan yan. Kaya ang katapat yan, kapwa nila, kalikasan din. Kapag inispekitik mo, mga idol, ang buhangin ng pamuksa, kapag sinaboy mo yan at winasiwas mo sa lugar, na kung saan sila nagpaparamdam, lahat ng aabutin yan, mga idol, garantisado, sibak lahat yan.
at maging yung Diablo na naghahari sa lugar na yan, matatakot yan dahil baka pati siya ay abutin ng mga ganyang pangyayari, wala siyang matataguan, di ba? Tama? Kaya nga mga idol, ang sinasabi ko lang kapag kaganyan, konting ingat lang. Kasi siyempre, trabaho nyo yan, ginagampanan nyo yan sa larangan ng mga pag-i-explore. Kaya minsan may nakikita tayo sa mga napapanood natin na yung iba, napapahamak, di ba? Totoo yun. Kasi ang isang lugar na abandonado, kapag dinayo nyo yan, nananahimik ang mga anumang elemento sa lugar na yan, mabubulabog sila eh. Walang iniwan natin mga tao, di ba? Nananahimik tayo, dayuhin tayo ng mga dayuhan, mabubulabog tayo, di ba? Lalo't magugulo sila. O, nananahimik ka, guguluhin ka nila, magagalit syempre. Ganon din niya mga kung ano-anong elemento dyan sa mga pinupuntahan nyo. Dahil ang isang compound nga, nabanggit ko na sa inyo, kapag yan ay abandonado na, bumilang na ng buwan, lalo't taon, tahimik at payapa yung lugar na yan, biglang darating kayo, mabubulabog ang mga yan, magagalit. Lalo't nasaling nyo sila. O dahil hindi nyo naman sila nakikita, di ba? Lalo yung mga binabanggit sa ng mga engkanto niyan, mapanganib yan, delikadong kalaban yan, baka hindi nyo alam mga idol. Kapag mahina ang kakayahan mo, nabanggit ko na, susundan ka hanggang sa bahay mo yan. O dahil yan mga idol, naging karanasan ko rin yan, nung nasa Quezon City kami, sinundan ako hanggang sa amin. O alanganing oras ng gabi, hindi kayo maniwala mga idol, yung bahay namin, niyugyug. O yung inuupahan namin. Ay kung ako'y mahina-hina at nakaya nun, baka pati pamilya ko na perwisyo. Ganyan mga idol, kaya mag-iingat kayo dahil sa oras na sundan kayo, baka pati pamilya nyo ay mapirwisyo. Yun lang mga idol, ang advice ko sa ating mga kapwa, mga explorer dyan na ganyan ang uri ng hanap buhay, ingat lang mga idol. Oo. Dahil ang layunin nyo naman, makapagbigay kayo ng mga magandang panoorin sa ating mga mamamayan, lalo sa inyong mga viewer. Diba? Tama? Pero, kailangan lang, lagi kayong handa. Ha? At ang advice ng iba dyan, na ating mga kapwa vlogger, magbigay galang kayo at magbigay respeto sa mga lugar na inyong pupuntahan. Lalo't, una pa lang kayong nakapunta sa lugar na yan. Pero ang inyong lingkod, sama na kung lugar mapadpad, although nire-respeto ko sila, pero hindi ako nagbibigay ng respeto na parang umaampo o ano sa kanila. Kasi hindi natin sila kahuri. Kung may kapangyarihan man sila, kanila yon. Yan ang prinsipyo ko. Dahil kung may kapangyarihan sila at may taglay ka rin, nabanggit ko na, mga engkanto may hanggana ng kapangyarihan. Kapag nalaman niya, naramdaman niyang hindi kanya kaya, hindi rin yan uubra. Pero pag naramdaman kaya ka, yun ang delikado. O, di ba? Tama. Pero ang mga espiritu, tandaan niyo mga idol, huwag niyong katakutan yan. Sa anumang lugar na pupuntahan niyo, yung mga espiritu, yung sinasabi mga kaluluwang ligaw, yung mga nagmumulto, hindi yan nakakatakot. Dahil kasi yan, pag nagpakita sa'yo, split seconds lang. O, may nagpakita sa'yo. Split seconds lang yan, mawawala sa harapan mo agad yan. Isang kisap mata mo lang, paglingon mo, wala na yan. O, hindi ka gaya ng engkanto, once na nagpakita sa'yo. Hanggang sa bahay mo, pag talagang nakusunadahan ka, susundan ka. O, bueno, mga idol ha, sana sa maikling sandali ng ating kwentuhan, nakapaghatid ako sa inyo ng mga magagandang impormasyon na may kaugnayan sa ganitong uri ng ating mga pinag-uusapan. Diba mga idol? Bueno ha, kung meron kayong mga comment, ilagay nyo niya sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang dyan para matalakay natin sa mga susunod pa nating mga video. Bueno, shoutout po muli sa ating mga kapwa vlogger dyan ha. Ano man ang larangan ng inyong mga pagbablog, shoutout sa inyo at binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ha, mga idol ha. Lahat kayo, mga idol ko, mga kapwa ko vlogger, ano man ang larangan ng inyong mga pagbablog, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa ay pagpatuloy natin ang ating mga magagandang layunin na makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. O bueno, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet,
ng Uno Online Vlogs TV. Hanggang sa muli, paalam!